Good evening po sa inyong lahat. Batiin muna natin ang mga katabi natin. Good evening. Mga kapatid, tayo po ay nasa ika-5 araw na ng ating anticipated simbang gabi. Nasaan ang mga naka-5 araw pumalakpak ng malakas? Wow! Bawal magsinungaling ha. Hindi counted yung final blessing na dumating ka. Naka-5 araw na. Ito, wag kayong mahihiya. Sino ang may absent? Taas ang kamay. Wow, proud na proud pa. Wag kayong mag-alala. See you next year. Alam mo niyo mga kapatid, ang isang desididong tao na mabuo ang simbang gabi, lalong-lalo na yung mga sa umaga nagsisimba, bukod sa ipagdasal mo, kayo po, yung mga nakaka-5 ha, 4 na lang. Baka naman sumablay pa kayo. Galing-galingan ninyo, 4 na lang. Pero para ho kayo ay makabuo, sabi nga nila, magpatulong ka. Bukod sa magdasal kang mabuo, yung mga madaling araw, magpagising kayo. Magpaalala kayo. Pero meron pang isang effective. Ito, ginagawa ko po ito. Simula nung na-assign ako dito sa Quiapo, alam na mga gwardya yan. Gabi-gabi akong tumatawag, Kuya, pakiring po ako bukas. Bukod sa may cellphone na, may relos na, meron pang magriring at gigising sa'yo para magising ka. Sana nga, bago matapos ang taon na ito, magising na ang mga dapat magising. Sana nga. Dahil kaya may mga taong nagkakamali, kaya may mga taong nasasaktan at nahihirapan pa rin, kasi may mga taong ayaw pa ring makinig o hindi na marunong makinig. Hindi pa tapos ang sinasabi mo, reklamo na. Hindi pa tapos ang sinasabi mo, kontra na. Hindi pa tapos ang sinasabi mo, nakikialam na, umaayaw na. Mga kapatid, sa mga naka-5 araw na, at sa mga may absent na, makinig kayo. Ito ang good news. Maniwala at magtiwala. May biyaya pa rin ang Diyos para sa inyo. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Mas malakas sa palakpak na iparinig natin sa Panginoon. Lord, alam ko kahit may absent ako, baka mauna pa ako sa nakakumpleto. Alam nyo ngayong simbang gabi, ngayong Adbiento, 3 linggo na tayo ng Adbiento, napakabilis ng araw. Ilang araw na lang Pasko na. Ngayong Adbiento, ito ang mahalagang utos ng Diyos. Makinig ka. Makinig tayo sa panawagan ng pagbabago, ng pagbabalik loob sa Diyos. Makinig tayo ng may pag-asa. Huwag ka lang makinig ng paasa. Alam niyo, may mga pilosopong tao. Yung bang pag sinabi mo sa kanyang, di ba nangako ka? Di ba sinabi mo? Anong sagot ng mga pilosopo? Ikaw naman, nangako na nga, gusto mo tuparin pa. Pilosopo talaga. Sana makinig ka ng may pag-asa at ng hindi paasa. Sana makinig ka nang may ginagawa at hindi lang puro ngawa. Ang galing mong makinig, pero wala kang ginagawa. Kaya napakahalaga ng sinasabi ni Propeta Isaías sa mga Israelita sa unang pagbasa natin. Huwag nyo nang galitin ng Diyos. Ginagalit nyo na nga ang isa't isa, pati ang Diyos ginagalit ninyo. Kailan nagagalit ang Diyos?
ang dami na niyang ipinadalang propeta para tulungan at turuan tayong magbago. Pero ang tigas ng ulo mo. Alam mo, kahit kung kani-kanino ka pang lumapit at ikwento ang mga paghihirap mo, pag hindi ka nagdesisyon na itigil mo na yung maling ginagawa mo, walang mababago sa iyo. Ang tigas ng ulo mo. Hindi ka nakikinig sa utos ng Diyos. At alam niyo mga kapatid, kahit naman sino yatang tao, hindi malayong mapikon, hindi malayong magalit kapag alam mong hindi ka na pinapakinggan. Kapag alam mong hindi ka na pinapahalagahan. May isang maganda akong napanood noon na pelikula, foreign film. Siguro maalala ng mga kaidaran ko rin, yung Nanny McPhee, yung part 1, kasi may part 2 yun eh. Ang ganda nung sinabi ni Nanny McPhee. Sabi niya, if you need me, but you do not like me, I will stay. But if you like me, and you do not need me, I will go. Sa gabing ito, ilang tao kaya ang may ganyan? Ang ganyan. Mga taong pinipiling manatili kahit parang hindi na siya pinapakinggan dahil meron siyang ipinaglalaban. Masasabi natin ganyan ang Diyos sa mga tao. Kahit maraming beses na tayong nagmatigas, kahit maraming beses tayo at paulit-ulit na hindi nakikinig at sumusunod, tandaan mo, hindi at hindi ka susukuan ng Diyos. Hindi ka pinabayaan ng Diyos. Kaya yung feeling ko, iniwan ako ni Lord, walang ganon. Huwag kang ganon. Kaya meron tayong December 25. Kaya meron tayong Maria na hinanda ng Diyos, na hindi nabahiran ng anumang kasalanan at kasamaan, para isang araw buong laya, buong tiwala niyang susundin, gagawin ang kalooban ng Diyos para sa tao. Yan ang ebanghelyong narinig natin ngayon. Isang magandang halimbawa ng mabuting pag-uusap. Sa ebanghelyo natin, may anghel na nagsalita para sa Diyos. May mabuting balitang kaligtasan ang ibinigay. At may Maria na nakinig at sumunod. Sana mga kapatid, ganito rin mag-usap ang mga tao. Sana sa Diyos ka lang nagpapagamit at hindi sa mga taong dudumihan ng pag-iisip mo. Sasamantalahin ang kahinaan mo. Sana puro katotohanan, puro kabutihan lang ang lumalabas sa bibig mo. Mabuting balita at hindi mga bagay na nakakasira at nakakapinsala. Sana hindi ka lang makilalang taong maraming naririnig. Sana maging tao kang mabuting nakikinig. Alam mo ninyo, nung Nobyembre, nagbigay tayo ng maagang pamasko sa mga kapatid nating Aita sa Porac, Pampanga. Kaninang umaga, kaya ang dumi-dumi ng sapatos ko ngayon, kaninang umaga, nagdala naman tayo ng pamaskong handog sa mga kapatid nating dumagat sa bundok ng Norsagaray, Bulacan. Habang nagbababa kami ng mga regalo, tumutulong yung mga dumagat. At habang nagbababa kami, may mga babae at mga batang nakatingin sa amin. May isang bata nakatingin pero nakangiti.
Kaya nung tinignan ko siya, ngiti lang muna ang binalik ko. Parang nagkaintindihan kami. Kaya sa kanya ko unang binigay ang bag naming dala. Narinig ko siya sa ngiti niya. Hindi ko alam kung nabudol-budol niya ako. Basta narinig ko siya nang wala siyang sinasabi. Sa pagpapatuloy na misa natin, bago magpasko, makinig kang mabuti. Pakinggan mo yung mga kasama mo sa bahay. Pakinggan mo yung mga kasama mo sa simbahan, sa trabaho, at pakinggan mo yung mga tao sa paligid mo. Wala silang sinasabi, pero alam ng Diyos, naririnig mo sila. Dahil minsan, ang mga tunay na mahalagang mensahe, hindi maririnig ng salita, kundi masasagot sa mabuti mong ginagawa. Makinig ka. Mabuti kang tao, may mabuti ka pang magagawa, may mabuti ka pang mapapala sa mundo. Amen. Magsitayo po ang lahat.